Nako, ito na yung ayaw ng ibang mapakinggan pero dapat nating ibalita kasi ang sabi naman talaga ng Pangulo, temporary lang ito eh. Alam ba ninyo na ito pong price cap o price control under Executive Order number 39 ay hindi na daw po ito magtatagal. Yan po ang paniniwala at sinasabi ngayon ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang kilalang mga tumutulong sa mga local producer at local farmers na nagpo-produce ng rice at iba-iba pang mga pagkain. Kasi ang kanilang paniniwala, mayroon po itong epekto sa mga farmers. Kasi nga ang mga farmers umaasa itataas ang pagbili sa kanila ng palay para tumaas naman ang kita nila. Pero dahil mayroong price control sa halagang 40 hanggang 45 pesos ang bawat kilo ng rice, paano nga naman tataas ang kita nila? At siyempre, meron ding mga negosyante na ayaw nitong price control, lalo na yung mga nakabili, nag-stock ng mas marami na biglang ibinaba. Pero ang ganda po ng layunin ng gobyerno, mabigyan ng tulong sa murang bigas ang ating pong mga consumer na Pilipino sa buong bansa. Pero kung ganito ang usapan na hindi magtatagal, alam ba ninyo na marami pang Pilipino ang hindi nakakabili ng murang bigas? May mga lugar sa mga probinsya na hindi naman po nagbago until now. Mahina yung implementation, mabagal ang implementation nitong DTI, DA, DOJ at saka po ang DILG na siyang apat na departamento inatasan ng Malacanang na ipatupad ang Executive Order 39 o price control. Ang DTI at Department of Agriculture, sila mag-i-implement nito. Ang DILG at Department of Justice, sila po yung mag-iimbestiga at magpapay ng kaso doon sa posibleng nasa likod ng hoarding or yung smuggling. Kasi sabi ng Pangulo, yun yung problema kaya tumaas ang presyo. So dalawa yung ating inaabangan. Meron na bang makakasuhan at ipakukulong ang DILG at DOJ? O meron na bang nagawa ang DTI at Department of Agriculture nationwide sa mababang presyo ng rice sa ilalim ng order? So yan po yung mga tanong na mahirap sagutin dahil until now, sinasabi ko nga na hindi pa ho bumababa, hindi pa sumusunod yung ibang mga probinsya. Dito lang sa Luzon at Metro Manila, maaaring naramdaman ng iba. Yan po, ano inyong masasabi diyan? Samantala, PNP, Philippine National Police, patuloy po ang paghahanda at deployment, reassignment ng mga pulis para ho dito sa nalalapit na barangay at iskay election. Ayon kasi sa COMELEC, may mga panaka-naka ng report na related sa politika, related sa papalapit na eleksyon, yung mga karahasan na nangyayari sa probinsya kahit dito sa Metro Manila. At dahil dyan, ang PNP ang inatasan, dahil sila talaga yung to serve and protect sa mamamayan, na ayusin ang pagbabantay. Hulihin ang mga nanggugulo or nagbabanta ng magulong eleksyon natin sa October 30. Well, kahit po ito ay local pero national, kasi 42,000 barangay nationwide may eleksyon. At iba pa yung sanggunian, kabataan. Maliban dyan, ito po yung magkakapit-bahay na magkakalaban eh. Mas mahirap bantayan. Di ba? Kaya tinuturing ng COMELEC kahit local ito, national, at mas mahirap bantayan kaysa national election. Kaya ang PNP, military, ang siya hong tumutulong sa kanila para ho sa kapayapaan. Kayo naman po mga mamamayan, lalo na yung kampanya na premature campaign, tulungan natin ang COMELEC, isumbong nyo yung gumagawa niyan para ho ma-disqualified sila dahil hindi naman ho pwede yan. Tulungan natin ang mga otoridad para ho dito sa nalalapit na eleksyon. Samantala, naku, iiyak dito ang China at lalo na yung mga pro-China na mga Pilipinong itinuturing ng Coast Guard na may pagka-traidor. Alam niyo bakit? Aba, meron palang military engagement. Wow, ganon. Military engagement. 500 bilateral engagement daw pala ito. 500 military engagement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang ipatutupad nila
sa pagpasok ng 2024. O ilang buwan na lang po yan. Papunta na tayo sa last quarter kasi September na ngayon. Pagdating na October, last quarter na yan. So, kung ano ang detalye nito, hindi pa naipaliwanag. Pero kung ganong kalawak, ganong karami pala yung bilateral engagement, military. So, kung ano ito, so baka hindi lang ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement at yung mga site na dinidevelop sa iba-ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kung itong bilateral engagement na ito ay ipatutupad sa 2024 by magiging malakas na kakampi natin ng Amerika at kahit anong sabihin pa ng mga hindi nakakaintindi ng sitwasyon at dahil pro-China sila, anti-Filipino, hindi talaga nila maintindihan ito. Pero kailangan ito. Dahil ulit-ulit sinasabi ng ating mga otoridad, Office of the President, mga Cabinet Secretary, mga politiko, at nakakaintindi ng sitwasyon. Kailangan natin ang suporta ng ibang bansa. Hindi lang Amerika. Kaya naman po patuloy na dumadami. So abangan natin ito. So sabi ko nga, iiyak ang China dyan at saka yung mga pro-China. Kasi bilateral agreement na yan o engagement. So ito, ibig sabihin yan ay planado at gagawin ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Okay. Sunod na ating mga balita. Naku, lumalaki yata yung business group na ayaw dito sa proposal na 150 pesos na wage hike. May panukala kasi sa Senado na gumawa ng batas, bigyan ng 150 pesos increase, kaya nga wage hike, ang mga manggagawa para makasunod sa matinding bayarin, mataas na mga bayarin. Pero may mga business group na umaaray dito at mukhang hindi nila kakayanin. Well, magkakaroon naman ng public hearing yan. Aalamin mabuti ng Senado kung ano ang magiging basehan nito at pulso ng bawat sektor. Okay? Manggagawa, business group, small at medium or big businessman. Yan po yung kukonsultahin. Well, habang pinag-uusapan ito, maganda ito. At least lumalabas. Habang maraming mga nagbibigay ng idea sa panukalang 150 pesos wage increase, ay ito po ay nakakadagdag ng kaalaman. Palagay ko, hindi masamang pag-usapan talaga. Sa mahal ng bilihin, kawawa po talaga ang minimum lang ang kinikita sa taas po ng bayarin talaga. Okay? Any comment, reaction sa mga issue nito? Marami tayong issue dito sa Mike Abe. Opinion. Sa aking opinion, lahat yan ay dapat tinatalakay ng mabuti. Samantala, ito palang 10 billion confidential at intelligence funds, yung pondong controversial, ay nakapaloob sa 5.7 trillion 2024 national budget. In other words, kahit na anong debate at pagtutol dito, dahil nakapaloob dyan, hindi yan mawawala. Realignment lang ang magagawa ng Kongreso at Senado. Pero sa Kongreso, mukhang hindi nagkaroon ng realignment Talagang ibinigay nila at inaproba nila ang lahat ng mga departamento na naunang ibinalita ko na 28 mga government agencies ang makikinabang sa 10 billion confidential at intelligence fund. Ang laki. Hindi kaya redundant ito, paulit-ulit na pondo. Wow! Pera ng taong bayan yan, kaya may karapatan kayong magsalita tungkol sa pera ninyo at pera natin. Okay?